worship, let us listen and hear the Word of God from Psalms 30, verses 8 to 12, New International Version. To you, Lord, I called. To the Lord I cried for mercy. What is gain if I am silenced? If I go down to the pit, will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Hear, Lord, and be merciful to me. Lord, be my help. You turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord, my God, I will praise you forever. Amen. Let us pray. Let us pray. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus, and thank you, Holy Spirit. You are in our midst tonight, O Lord. Thank you for you are faithful. You are so kind. You are so loving. Thank you for you are an awesome God. Thank you, Lord, for this very hour, O God. I declare, Lord Jesus, that the atmosphere of Shekinah glory be upon us, Lord God, in Jesus' name. And I thank you, Lord God, for you will give us, Lord, a message, a word that comes from your heart, O God. Father, forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po ang bawat puso namin sa oras na ito, Panginoon. Ang bawat isa po sa amin na nandito ngayon, Amang Banal, tatagpuin niyo po, Lord, in a very special way, O God. And dear God, the Holy Spirit, purify our hearts, O God. Cleanse our hearts, cleanse our spirit, our mind, and soul, in Jesus' name. And Father, let your word, your message through Pastor Edric be anointed, be filled with praises to you, O God. Be honored and glorify your name, O God. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas sa gabing ito, dakilang Diyos. And thank you, God, the Holy Spirit, for you are so faithful to all of us, O God. Even, Lord, may mga pagkukulang ang bawat sa amin, Panginoon, pero ikaw, dakilang Diyos, ang siya nagpupuno ng lahat ng ito, ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos, and I declare an open heaven, O God. And Lord, let your glory be honored. Let your presence be with us, O God. Let your glory of presence fill our home, Panginoon. Ang bawat sa amin nandito at Amang Banal. You are our King of Kings and our Lord of Lords. This is my prayer and declaration, O God. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Hello everyone. Hello po. Blessed evening and victorious evening po sa bawat sa atin. And welcome po sa ating pong Global Harvest Goshen Ministry online worship celebration. So let's celebrate the Lord. Amen. Sa ating pong kalagitnaan, let's just worship and praise the Lord. Ang pangako niya po sa atin po, ano bang pangako ng Panginoon? Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pabayaan sa ating buhay. Amen. So let us sing this song, a song of promise ng ating dakilang Diyos sa bawat sa atin. Hallelujah.
nyo'y tapat, o magpakailanman ako ay iiwan, o pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Salamat sa iyong pangako. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa, o Panginoon. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman aking kapayapaan. Pangako nyo aking panghahawakan, pangako nyo ang tangi kong sandigan, pangako nyo'y tapat, o magpakailanman ako ay di iiwan, o pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Saan pa? Sabihin natin sa Panginoon. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa, o Panginoon. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman aking kapayapaan. Sabi mo sa Kanya, pangako nyo aking panghahawakan, o pangako nyo ang tangi kong sandigan, pangako nyo'y tapat, o magpakailanman ako ay di iwan, o pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan, pangako nyo ang tangi kong sandigan, pangako nyo'y tapat, o magpakailanman ako ay di iwan, o pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Isa pa, pangako nyo aking panghahawakan, pangako nyo ang tangi kong sandigan, pangako nyo'y tapat, o magpakailanman ako ay di iiwan, o pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Isa pa, pangako nyo aking
pangako niyo'y aking panghahawakan. O pangako niyo, O Diyos, hindi iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aming panghahawakan. Hallelujah. Hallelujah, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit. Salamat po sa mga awiting ito na nagsasabi at nagdideklara po sa bawat sa aming Panginoon na iyong pangako ay aming panghahawakan. Iyong pangako ang aming tanging sandigan, O Diyos. Pangako niyo'y tapat magpakailanman, Panginoon. Ako ay di iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking Hello po. Magandang gabi pong muli po sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon na ikaw at ako po ngayon ay sama-sama po para po sa ating pong online worship service celebration, ating Global Harvest Goshen Ministry. Yan, purihin po ang Panginoon. Kumusta na po kayo? Praise be to God na sa gitna, malakas na naman po ang ulan. At I pray po na tayong lahat po ay nasa mabuting kalalagayan despite ng weather po na ating naranasan. So ngayon pong gabi mga kapatid na po ay atin pong pag-uusapan yung isa na namang very interesting topic po na dadalhin sa inyo ng inyong abang lingkod. So salamat po sa bawat isa na nakabahagi. I pray na itong ating pong worship celebration ay makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon at magbigay din po ito ng encouragement, blessings, and hope sa bawat sa po sa atin. So tonight, yung ating pong pag-uusapan po ay about From Tears to Triumph. Yan po. Yan po yung ating pong sermon title for tonight. So
So, yung ating pong From Tears to Triumph ay yung ating basis po, yung anchor text po natin ay mula po dyan po sa Psalms chapter 30, right, verses 11 to 12, no? Sa New International Version, no? Basahin natin. Sabi po dyan, "You turn my wailing into dancing, you remove my sackcloth and clothe me with joy." Verse 12, "That my heart," sabi po doon, "may sing your praises and not be silent." No? "Lord my God, I will praise you forever." So, purin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang mga salita sa gabi ito. So, alam niyo po itong Psalms 30, no? Bibigyan ko lang po kayo ng a simple background, no? Makita natin para ma-appreciate po natin yung pinanggagalingan nitong Psalms 30 verses 11 to 12. Ang Psalm 30 po verses particular 11 and 12 po ay sinasabi natin na awit ni David, no? Song of David na ginawa niya pagkatapos siyang iligtas ng ating Diyos, no? Mula po sa matinding pagsubok, right? So maaring ito po ay panahon na muntik na po siyang mamatay dahil po maaring sa sakit o kalaban, pero iniligtas po siya ng Diyos, no? Itong Psalms 30 verses 11 and 12 ay tinawag itong Psalm for the dedication of the house, okay? Na posibleng isinulat ni David bilang pasasalamat, ano po, nang maitayo ang kanyang palasyo o nang matapos ang templo. Pero higit pa po doon, ito po ay personal, no po, personal testimony. Okay? Itong Psalms 30 verses 11 is a personal testimony po ni David ng pagbabago ng season sa buhay po niya, no? Ng panahon o season sa buhay niya mula po sa lungkot, sabi po doon, from you turn my wailing, wailing, ibig sabihin, umiiyak, pagluha, no? So ito yung season ng pagbabago ni David mula sa luha tungo po saan? Sa kagalakan, alright? So mula sa lungkot, alright, from sorrow, tungo sa pagsayaw, no? So nalungkot siya, pero sumayaw siya, no? Umiyak siya, pero may kagalakan siya. So kaya po sa verse 11 and 12, mapapansin po natin, makikita po natin ang puso po ni David, alright? Napuno po ng pasasalamat, no? Sabi doon, you turn my wailing into dancing, alright? You remove my sackcloth and clothe me with joy, ayan po, that my heart, sabi niya, may sing your praises, not to be silent. Lord my God, I will praise you forever. So yun po yung testimony, no? Again, no, itong Psalm 30, 11 and 12 is a season, no? A season of life, no? Panahon ng buhay ni David. So tingnan natin mamaya ano ba yung mga season o panahon na nagbabago, no, sa buhay ni David, maging sa atin, no? May mga seasons tayo, may mga panahon sa buhay natin na I'm very very sure makaka-relate po tayo dito po sa personal testimony po ni David. So, brothers and sisters in Christ, friends, ano po, if there is one constant, no, if there is one constant in our lives, it is the changing of the seasons, no. Sometimes yung season na ito, yung panahon na ito, we are at our best, di ba? May panahon tayo na wow, best itong buhay ko na ito, no. So, our seasons of life sometimes our best, no, full of joy and victory. But sometimes itong season natin hindi lang full of joy and victory. So may season din sa buhay natin, tinatawag nating times of tears and sadness na dumadating, no, suddenly, minsan nga suddenly dumadating 'yan, no. Kaya may mga season sa buhay natin suddenly, no, biglaan na dumadating sa atin, okay? Siguro may ilan po sa atin dito, no, kami po, no, na dumaan sa iba't ibang seasons, no, seasons of joy, victory, seasons of tears, season of sadness, season of loss, no, season of winning. So I'm sure tayong lahat, ikaw at ako, may mga maalala natin na may mga seasons tayo sa ating buhay. Mga panahon po na iniwan ka, maaari na akala mo siya ay minahal ka ng todo-todo, pero iniwan. No? May mga seasons na love ka niya, pero dumating yung seasons na parang
yung love niya sa iyo ay medyo lumamig. Yan, ano ho? May mga oras na parang lahat ng pangarap mo sa mundo, may mga seasons na yon na parang gumuho. Okay? So life, po, friends, brothers and sisters in Christ, friends, mga kababayan, life, ang buhay natin often brings seasons of deep sorrow, loss, betrayal, failure, sickness, disappointments, and that's true, no? Yan ay realidad sa season ng buhay natin. The real struggle is this, no? The real struggle is this. Sometimes, our tears, yung ating pagluha, feel like they never end, no? Naranasan mo na ba sa season ng buhay mo na yon na parang bang yung pagluha mo ay hindi na matigil-tigil dahil po yung season ka talaga na nandoon ka sa mga panahon ng pag-iyak. No, pakiramdam natin po ay natigil tayo sa gabi ng pag-iyak, no? Nakawin ng kahihiyan, marahil at paghati ang ating mga awitin, no? Ating mga pagpupulit, pagsamba, no? Sa halip na magsaya, sumayaw, magpuri, tahimik, no? Tayong nakakaupo at tahimik tayong nagdadalamhati sa ating mga that's seasons, no? Sa halip po na maaring nasa panahon ka ng kagalakan, isinusuot natin ang tinatawag nating mga season ng kalungkutan, no? The problem, this is the problem, no? Brothers and sisters in Christ, the problem is not just the presence of pain, all right? But what? The fear that pain will have the final word. So, hindi final word yung sorrow, yung pain, discouragement sa buhay ng season ng buhay natin. So, ito ang tension, no? This is the tension about Psalms 30 verses 11 to 12, no? Addresses yung tanong, no? Will sorrow last forever? Maaaring tatanong natin dito, yung sorrow ba ni David ay forever or God can turn it around? Yan, no? Yung turning point ni David, no? Pero ang maganda, no? Ang good news dito po sa personal story ni David from Psalms 30 verses 11 and 12 ay nagpapaalala, ang gabi, sabi ng pag-iyak ay may katapusan at may umaga ng tagumpay, Sabi po ni David, you turn my wailing into dancing, you remove my sackcloth and clothe me with joy, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord my God, I will praise you forever. So, ito po ang mensahe ngayong gabi, ngayong araw na ito. God can turn your tears into triumph. Amen? Can you say that? I-declare mo nga sa sarili mo, God can turn your tears into triumph. So, tatlong punto po ang ating pag-uusapan dito po sa Psalms 30 verse 11 to. Number 1, tingnan po natin ito. The meaning of from tears to triumph means God can turn seasons around. Wow! That's the meaning of from tears to triumph. God can turn seasons around. Anong sabi po ni David, Andiyan po sa ating pong text, You turn my wailing into dancing. Ano ba yung wailing? Pag-iyak, tears, sorrow, Pero binago na yung season na turn around. God can turn seasons, yung wailing into dancing. Alam natin po ng buhay ay parang may iba't ibang season. Sabi ko nga po, may iba't ibang panahon sa buhay natin. Minsan masaya ka, malungkot ka, nakangiti ka, tapos minsan nakasibangot ka na lang. Yan ang mga season sa buhay natin . May season ng saya-saya mo, ng pamilya mo, ng buhay mo, pero may season din ng pag-iyak, ng pagdadalamati, ng pagtatampo. Yan, Nagtatampo ka na, dahil yun season . May panahon ng tagumpay, pero may panahon din ng failure, May panahon ng kawalan, at may panahon ng kasaganaan. So, alam niyo po kapatid, si David, so Psalms 30 ay dumaan, Na-experience niya at tayo, ikaw at ako ay dumadaan sa season ng kanyang lungkot at halos nawala ng pag-asa. Yan po ang matinding problema. Pag nasa season ka ng lungkot, para bang it feels like you lose hope,
Dahil nandun ka sa season na palagay mo ay parang hindi ka na makakaalis doon sa season na yon, no? Pero nakita niya, David knew kung paano binago ni Lord ang kanyang panahon. That's my point, no? Hindi ho natin mababago ang mga seasons. Tama ho ba? Pag sinabing season, sa Pilipinas, meron tatlong season. Tama ba? Ano yung tatlong season natin? Alam niyo yung tatlong season natin? Ano yung mga panahon natin? Panahon ng tag-ulan, tag-init, at yung pangatlo? Walang taglamig sa Pilipinas. Tagbaha. Ayan ang pangatlo. Yan ang pangatlong kaya ngayon. Over the news, baha na naman. Konting ulan lang. So, yan po yun, no? Season yan eh. Hindi mo mapipigilan yan. But, the good news is this. The only season that can stop and turn that season, sino? Si God. Amen? Kahit gaano ka kapatalino, kayaman, ano magagawa ng mga bagay sa buhay mo, ang Diyos lamang po ang taming makapagpapalit ng mga seasons na maaaring nangyari sa buhay mo. You turn my wailing into dancing, sabi ni David. Mula sa gabi ng luha, ginawa ni Lord umaga ng kasayahan. Amen? No? Ang mahalaga dito, mga kapatid, ang season ng pain ay hindi permanente. Tama? Sabihin mo nga, ang season ng pain ay hindi permanente. Okay? So, parang tag-ulan at tag-init at tagbaha. Sabi ko nga po sa Pilipinas, di ba? Kahit gaano katindi ang ulan, ang tag-init at tagbaha, kapatid, kaibigan, no? Darating at darating ang araw na siya ay sisikat. Muli ang araw, no? Ganon din po sa buhay mo, kapatid, sa buhay natin bawat sa atin, hindi forever ang bagyo o season of storms, of pain, or anything na sa palagay mo ay nandoon ka. Kung nasa season ka ng sakit o paghihirap, okay? Listen to this. Kung nasa season ka ng sakit o paghihirap, huwag mong isipin na yun na ang huling kabanata ng kwento mo. Amen? Amen? When God, listen to this, church, brothers and sisters in Christ, when God, every night of weeping can become a morning of rejoicing. Kung nasa season ka ng kawalan, at sinasabi mo, para wala na akong pambili ng ganito, pambili ng ganyan, kapatid, napakatindi at napakababa naman yata ng iyong pagtingin sa Diyos na siyang nagbibigay ng season from lacking to something. Amen? So, saan ka dyan? Ikaw ba ay nasa panahon na nawawala ng magpag-asa dahil kulang ang mga bagay sa buhay mo? O nasa season ka na alam mong ang season nito ng kakulangan, yes, that's the reality, pero ang Diyos ang magpupuno. Amen? So, again, no, siya ang Diyos na marunong magpalit ng season. Yan ang maganda sa Diyos natin. No? Siya ang Diyos na marunong magpalit ng season. At kung siya ang may hawak po ng panahon, kapatid, season, alam natin na darating din ang turn around sa buhay mo. Sabihin mo, turn around. Gusto mo ba ng turn around sa buhay mo? Sa panahon na maraming mga season sa buhay mo? Ganda nito, kapatid. Again, sabi ni David, tingnan niyo yung turn around na ginawa ng Diyos sa kanya. You turn my wailing into dancing. You, sabi niya, hindi niya sinasabi yung you na to, ang kanyang kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, kapamahalaan. But he said and declared, you, God, turn my wailing into dancing. Ano po, mga kapatid, mga kaibigan, no, mga kababayan, tandaan po natin, ang luha po ay season. Okay? Ang luha po ay season, hindi sentence. Hindi ito habang panahon. Ang gabi ng pag-iyak po ay hindi natatapos sa gabi. Alright? May umaga na darating. No, si David mismo po sa ating text ay nakaranas ng madidilim na gabi sa kanyang buhay. He is a king, he is powerful. Kukumpara sa buhay mo, si David meron na lahat. You name it, no, sa buhay niya, but still, no, meron siyang season, no? May panahon sa kanyang buhay, panahon na madidilim na gabi, pero
Nakita niya, kapatid, ang Diyos na may kakayahang magbago ng panahon sa kanyang buhay. Now, ano po ang application natin sa point number 1? Yan, basahin natin, no? Sabay-sabay tayo para may participation naman kayo. Kung nasa season ka ng sakit, sino may sakit? Ha? Ng kawalan o ng pag-iyak, don't give up. Hindi iyon ang huling kabanata ng kwento mo. With God, every season of pain can turn into a season of praise. Can I have an amen? Amen! Hallelujah! Oh, amen! No, isipin mo po ang magsasaka. Yan, no? Isipin po natin, no? Imagine natin ng isang farmer o magsasaka, no? Pag tag-ulan, di ba? Tayo mga farmers, kung kayo po ay nakaranas, ako po, bata pa ako, no? Uncle, di ba? Tayo, probinsya, no? Mga farmers kami, kaya itong kulay namin, talagang farmers color, no? Isipin mo po magsasaka, no? Pag tag-ulan, ano pag tag-ulan? Sa magsasaka, putik, baha, hirap magtanim, di ba? Pero darating ang tag-araw. Yan maganda sa magsasaka, no? Natutuyo ang lupa at biglang may harvest, may ani. Wow, hallelujah. No? Ang mga panahong nagbabago, kapatid, at kahit gano kahirap ang isang season, hindi iyon forever. Amen? Alam nyo, ganun din sa buhay natin, mga kapatid. Brothers and sisters in Christ, no? Mga kababayan. Ganun din sa buhay po natin. May panahon ng pagluha mo. Accept mo yan, no? Sana, sabi mo, hindi na ako luluha. Sana walang problema. Sana malasakit. Sana nga, no? Puro pa sana. Pero yan ay season. No? Pero gaya ng seasons, kapatid, may takdang oras na babaguhin ng Diyos ang kalagayan mo. Amen? He can turn whatever season na maaaring sa palagay mo ay, nagbibigay sa iyo ng lungkot, nagbibigay sa iyo ng pag-iyak, hindi pa tapos ng Diyos sa iyo. The best is yet to come. Yan ang pala yung sinasabi. Yan po ang tagline ng Global Harvest Goshen Ministry. The best is yet to come. Sabihin mo sa buhay mo, the best is yet to come. Yan po ang glorious destiny po ng Global Harvest Ministry. No? The best is yet to come. So kapatid, tanong ko sa iyo, maging honest sa sarili mo. Anong season ng buhay mo ngayon? Nagdududa ka ba? May pagdududa ka ba na mawawalan ka? Nagdududa ka ba na hindi ka galing sakit mo? Nagdududa ka ba na bukas baka wala ka ng pambili ng anong mga bagay? Sa family mo, sa anak mo, sa future mo? Nagdududa ka ba sa season ng buhay mo ngayon? Kapatid, ang liit naman ang pananampalataya natin kung gano'n. No? Pag po, let's cancel yung mga bagay na alam natin na hindi pa tapos ang Diyos. Tag-ulan ba ng problema ang season ng buhay mo, kapatid? O tag-init ng tagumpay? O mamili ka. Tag-ulan ba ng problema ang gusto mo? O tag-init ng tagumpay? Amen? Wherever you are, brothers and sisters in Christ, friends, wherever you are, remember this po. Remember this na po. God can turn it around. No? God can turn it around. So, ano po ang prayer declaration po natin sa point number 1? No? May prayer declaration tayo. Sabay-sabay po natin. With all your heart, kapatid, anumang season ka ngayon, declare this prayer. No? Sabay-sabay tayo. Lord, I believe you can turn my season around. My night will become morning. My tears will become joy, and my story will become your glory. Woo! Dan po yung magandang declaration, This declaration po, kapatid, kaibigan, kababayan, is a faith-filled prayer of hope, trust, and surrender. No? It acknowledges present struggles, but refuses to stay in despair. Ibig sabihin po, it invites you, it is what God to transform pain into purpose, darkness into light, and personal stories into testimonies of His glory, with both an affirmation po of faith and a mindset of expectancy. So that's number 1, no? Number 1 pa lang, di ba? Hindi na. Number 2, tingnan natin yung number 2. Point number 2, from tears to triumph means God replaces shame with joy. No?
Sabi ni David sa verse 11, you remove my sackcloth and clothe me with joy. Wow, ano ba yung sackcloth, Pastor? Ano ba yung sackcloth? Ayan, yung pag-usapan natin, ano po? Sabi diyan, ano ba ang sackcloth? Yan, para at least maintindihan na, ito, naglagay ako ng konting picture illustration natin. Ayan po yung hindi po ako yan. Ginawa ko lang po sa internet yung picture. So ito po yung sackcloth, no? Picture ng sackcloth. Ayan, no? Sa panahon po ni David, sabi po yan, kapag nagdadalamhati, ayan, o may malaking pagkatalo, nagsusuot sila ng sackcloth. Ito po yan, no? Isang damit na magaspang, hindi naman sako, hindi sako yan. Parang sako, pero ayun nga yun, no? Isang damit na magaspang, palatandaan ng lungkot, hiya o gift. Yung iba po, ang ginagawa pa po yung iba, no, nag-aahit, no, sa Old Testament, no, hindi lang nagsusot ng sackcloth. Ayun nga, nag-shave ng kanilang buhok and then naglalagay ng abo, no? Okay? Pero dito, nagsuot lang siya ng sackcloth. Yan, no? So, para bang nakikita ng lahat na si David ay nasa season ng brokenness. Alright? So, yan pong symbolism ng pagsusuot ng sackcloth. Ipinapakita yung pagdadalamhati o may malaking pagkatalo, nagsusuot sila isang damit na magaspang, no? Pagpalatandaan ng lungkot, hiya o guilt. Pero sabi ni David, no po, tinanggal iyon ng Diyos. Iyan ang maganda, no? Nagsuot siya ng sackcloth para ipakita na siya ay nagdadalamhati, no? Na siya ay nalulungkot, may hiya o guilt, may brokenness, no? Season of brokenness sa kanyang puso. Pero sabi ni David, tinanggal iyon ng Diyos. Sinong nagtanggal? It's God, no? Si Diyos, ang Diyos ang nagtanggal at pinalitan ng damit ng kagalakan. Hallelujah! Hindi lang niya inalis ang lungkot, kapatid. God replaced it with joy. Sino po gusto ng joy? Pipiliin mo ba ang season of tears or season of joy sa buhay mo, kapatid? No? So, piliin natin ang season of joy. Hindi lang niya binura ang shame. Alright? So, hindi lang niya binura ang shame o kahihiyan ni David. No, ginawa niya itong testimonyo ng kanyang kabutihan. Hindi lang niya alisin ang lungkot mo, kapatid, kaibigan. Bibigyan ka niya ng bagong awit. New song, no? Hindi lang niya tatanggapin ang kahihiyan mo. Sino aamin dito? No? Pastor, ako po maraming mga kahihiyan sa buhay ko. Ako po, aminin ko sa inyo. No? Meron akong mga nakaraan sa buhay, kalokohan, kapalpakan, kahinaan, so yan, no? Kalokohan, so KKK, di ba? Aminin natin, no? Siguro, alam mo, maganda yung aminin mo sarili mo na may guilt, no? May kahihiyan sa buhay mo. Pero, ang maganda ho nito, hindi ako na natili, no? Doon sa seasons of KKK. No? Ang Diyos ang siyang naglagay, inalis, turn in that something beautiful. Amen? Sa buhay ko po. So, kung ikaw ay nasa season ng kalokohan, kapalpakan, kahihiyan, at kasalanan sa buhay mo, well, kapatid, ask God to turn that into something beautiful out of that seasons mo. Amen? So, parang lumang damit na puno ng mancha, no ba? Ito pinag-usapan natin, parang lumang damit na puno ng mancha at butas, no? Kahit labhan mo, hindi na mo ibabalik sa dati, tama? Pero si God, kapatid, hindi lang naglilinis, hindi lang nagkukula, okay? Binibigyan ka niya ng bago, Ganun din po sa buhay natin, hindi lang niya tinatanggal ang kalokohan, kapalpakan, kasalanan, kahihiyan sa buhay mo, binibigyan tayo ng bagong simula. Amen? Wow, bagong simula. No? Maybe, mga kapatid, mga kaibigan, maybe may mga failures o pagkakamali ka sa past na parang pansan mo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, no? Parang feeling mo na sa season ka nang parang di ka makalis-alis doon sa mga nakaraan mo.
Pero kay Lord, kapatid, kaibigan, para kay Lord, hindi na iyon ang iyong identity. Amen? Pag sinabi mong Christians, born again ka, ay panindigan mo. No? Hindi yung nasa season ka ng kawalan, para bang habang panahon nasa season ka na ng kawalan. O nasa panahon ka ng pagdududa na ang Diyos ay parang walang magagawa sa sitwasyon mo. Ha, kapatid? That is a very good question. No? Yan po ay question ng iyong pananampalataya at pagtitiwala kung meron ba talagang Diyos, kapatid, na siyang nagbibigay ng pagbabago sa mga seasons ng buhay natin, kapatid. In short, kapatid, no, in short, ang dating saklot, no, ng guilt at shame ay napalitan ng what? Joy. Sino gusto ng joy? Yes. Forgiveness. Yes. At bagong awit ng pag-asa. Hallelujah. God, kapatid, listen to this church, no, brothers and sisters in Christ, mga kababayan. God doesn't just take away what hurts us, no? He gives us something better po in return. Wow, that's good. He gives us something better in return. So, ano po ang application po natin dito po sa point number 2 po natin? Basahin natin, no? Sabi dyan, may you feel na ang pas mo ay puno ng hiya, failures, o guilt, pero kay Lord, ang saklot ng iyong nakaraan ay pwedeng palitan ng damit ng bagong simula. Amen? Amen? Hallelujah? Isipin mo ito, kapatid, kaibigan, no, mga kababae. Isipin mo ito. Yung isang estudyante, di ba, no? Example natin, isang estudyante na bumagsak sa exam. Ay, kayo ba bumagsak na sa exam? O, siyempre ako rin. Bumagsak na ako sa exam. Maraming beses pa. No? Example lang, no? Isang estudyante na bumagsak sa exam. Nahihiya siya, siyempre, no? Ano pa naman siya? Naku, running for Magna. Aba, bumagsak. Ano? So, hindi niya in-expect na, naku, bakit ganun? Sabi niya, running for Magna pa naman ako. Tapos ngayon, bumagsak ako sa exam. Anyari? So, feeling niya, siyempre, di ba? O, nahihiya siya, no? Ayaw nang pumasok, ayaw nang wala ng gana. No? Para bang feeling niya, naku, paano na yung magiging magna ko? Bumagsak ako sa exam. So, may guilty feeling, nahihiya, ay pumasok. Okay? Kasi feeling niya, failure siya. Ano? So, feeling ng estudyante ito, dahil sa pagbagsak sa examination, failure siya. Pero, ano po, later on, natuto po siya, nag-aral ulit. At sa susunod na exam, pinagbuti niya, mataas ang nakuha. Yun, bumalik ulit po siya, no? Sa pagiging magna. From embarrassment, kapatid, no? From embarrassment to celebration. Oh, hallelujah. Sino gusto po ng ganon? From embarrassment to celebration. Yung shame, kapatid, napalitan ng joy. So, ganyan din po sa Bible, no? Alala ko ninyo, si Peter, no? Si Peter, one of the disciple, no? Na nagtaksil, nagbetray kay Lord at ikinahiya si Jesus, no? Dininay si Jesus, binitray si Jesus. Pero po, nung binago po ng Diyos ang puso po ni Peter, alam nyo nangyari. Siya po ang naging bold preacher, no po? Napakatapang, courageous, no? Na disciples na nagdala po ng libu-libong tao. Can you imagine that? Kay Kristo mula po sa kahihiyan, naging kasayahan. Wow, hallelujah. Kaya, ano pong message po nito? Kung kaya ng Diyos, kapatid, palitan ng kahihiyan ni Pedro ng tagumpay, kapatid, this is the good news, kaya rin niyang palitan ang kahihiyan mo ng kagalakan. Amen? So, ano po ang ating pong prayer declaration? Dito po sa point number 2. Yan, sabay-sabay po tayo. Declare natin ito. My yesterday will no longer dictate my tomorrow because the Lord Himself clothes me with joy. Amen? Can I have an amen? No? Sabihin mo, yes, I declare that. Akin yan. No? So, kapatid, this statement, no po, is a faith-filled affirmation of hope and renewal.
Itong prayer of declaration po na ito. It declares that the past, no, yung past will no limit po the future. Because why? God can replace sorrow, guilt, or disappointment with His joy. It's a way of saying, I am not bound by what has happened, no? I am empowered and uplifted by God's presence and promises. Amen? So, number 3 and last. Last na po tayo, no? From tears to triumph. Ay, naku, hindi ko nailagay yung number 3. Sorry po. From tears, from triumph, no, leads to testimony. Ba't ko ba nilagay yun? Mukhang hindi ko nailagay po yan. Alright. Yung point number 3 po natin, lista natin. Triumph leads to testimony. No? Sabi ni David, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord my God, I will praise you forever. Ano? Sabi niya, no? So, itong point number 3 natin, nakita nyo, from triumph leads to testimony. So, nakita po niyo sequence, from tears to triumph to testimony. Wow! Wow! Hallelujah! Napansin po ninyo? Hindi lang po natapos si David sa joya, tama, dear. 3 T's. Season of tears, from the season of tears to the season of triumph, to the season of testimony. 3 T's. Wow! Ano? Hindi lang po natapos si David sa joy. Ang ending po ng kanyang turnaround ay what? Worship. Di ba? Ang triumph niya naging testimony. Sabi niya, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord my God, I will praise you forever. Hindi natahimik si David. No, sa ginawa ng Diyos sa kanya from tears to triumph. Hindi siya nahimik. No? Naging testimonyo siya. No? Sinabi niya ang kanyang testimonyo, no? Kung paano siya naluha, nakita rin kung paano siya nagtagumpay at ang glory napunta kay Lord. Yeah. That is testimony, no? Nagbigay ng glory sa Panginoon. Yung dating iyak-iyak, naging awit po ng pasasalamat. Yung dating katahimikan ng lungkot, naging malakas na boses ng papuri. Kanya yung parang championship game, ano po? Parang championship game, di ba? Hindi lang basta panalo yung team. Yeah? Kapag nanalo, lahat ng tao, sumisigaw. So, hindi lang kayo yung team na sumisigaw, nagsiselebrate. Even the crowd, ang audience, no, sumisigaw, nagsaselebrate. Kinukwento ang laban. Ganon din po sa spiritual life natin, kapatid. Ang triumph po na binigay ni Lord ay hindi dapat itago. Amen? Kailangang i-broadcast para makita ng iba na siya ang nagbigay. Amen? Every answered prayer, every healing, every breakthrough, wag mong ikimkim, kapatid, no? Share it, testify it, dahil baka ang testimony mo, kapatid, ang patutuo mo, ang sagot sa tanong ng ibang tao. No? Kaya ba ni Lord baguhin ang sitwasyon ko? Oo, kapatid. Oo, kaya at ikaw ang living proof dahil meron kong testimony. So, in short, kapatid, God doesn't just give you victory for yourself, no? For your family, for your ministry. He gives it to show your life, ang buhay po natin, ang pamilya po natin, ang ministry po natin, why? Becomes a testimony of His goodness and His glory. Amen? So, sabi ng talata, no, that my heart may sing your praises and not be silent. Lord my God, I will praise you forever. So, ulit, napansin nyo? Napansin nyo po yung sinabi ni David, no? Ang purpose po ng tagumpay o triumph ay hindi lang para sumaya tayo, kapatid, kundi para magbigay papuri at kalwalatian sa Diyos. Yung breakthrough, kapatid, becomes your what? Broadcast. Supposed to be, no? Ang story mo ng lungkot at luha, kapag binago po ni Lord, ay magiging kwento ng pag-asa para po sa iba. Okay? So, anong application po natin nito? No? Isulat niyo po ito. Kaya, kapag binago ka ni Lord, okay? Kapag binago ka ni Lord, huwag kang tumahimik. Share mo, ibahagi mo, ikwento mo. Dahil baka ang testimony mo, ang patutuo mo, ang sagot sa panalangin po ng ibang mga tao. Now,
sasara po ako sa isang story, no? May isang empleyado po sa opisina na matagal nang hindi na promote, okay? Nakaramdam siya ng, frustration at minsan parang gusto niyang sumuko, sabi niya. Parang wala naman nangyayari dito sa aking trabaho, tagal-tagal ko na, parang hindi naman ako napopromote. Pero patuloy siyang nagtrabaho po ng maayos, mabuti, natuto sa mentorship ng boss, at nagsikap sa extra projects. After some time, siya po ay, eventually na-promote. At ang promotion niya po ay hindi lang personal victory sa kanya. Naging inspiration siya po sa mga katrabaho na dumadaan sa hirap o setbacks. Ipinakita niya sa kanila ang perseverance plus faith equals breakthrough. Amen? No? Perseverance plus faith equals breakthrough. So, ganun din po sa spiritual life natin, mga kapatid, kaibigan. Ang triumph, ang tagumpay ni Lord sa atin po, in this present time, in the future time, mga breakthrough, healed, relationship, o answered prayers, hindi lang para po sa atin. Amen? Ang mga kwento po natin po ay gagawing testimonyo po ng Diyos para magbigay ng pag-asa at papuri po sa Diyos. So, ano ang prayer declaration po natin dito? Ano po? My triumph is this, no? Repeat after me na lang, no? Prayer of declaration. My triumph is my testimony. My life will give glory to God. Every victory I have is a story of His goodness. So mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, mga kababayan, the story of Psalm chapter 30 verse 11-12, no? Ang pinag-usapan po natin, our anchor verse for tonight, remind us that our God is the God of turnarounds. Amen? David na po cried through nights of sorrow, but he also danced in mourning of joy. No? His sackcloth of shame was replaced with garments of gladness. His silence of pain becomes songs of praise. So maybe today or tonight, kapatid, maybe today or tonight, no, you are still in the seasons of tears. Maybe ang gabi mo ay mahaba, mabigat, at puno ng tanong. But, listen to this. Remember this. Your tears are temporary. Right? Your triumph is certain. Amen? Let me repeat that. Your tears are temporary. Your triumph and testimony is certain. Because the God who turned David's mourning into dancing is the same God. Yan, tandaan po natin. Hindi po ito katang-isip lamang. Ang Diyos ni David ay Diyos din po natin ngayon. Hindi po siya nagbabago. He's still same God working miraculously in your life. And when your breakthrough comes, wow, don't just enjoy it, declare it, sing it, and let your testimony, inspire others. Amen? So ano po ang pangako po dito, mga kapatid, sa atin pong pangako ng Panginoon sa bawat sa po sa atin before our closing prayer and benediction. So stand strong. Amen? So stand strong, keep believing, and hold on to this truth. Your story doesn't end in tears. It ends in what? Triumph. Wow, I like that, no? So, repeat after me. So stand strong, keep believing, and hold on to this truth. My story doesn't end in tears, it ends in triumph and testimony for God's glory and honor. So kapatid, yan po ang mensahe po ng Diyos sa bawat sa po sa atin, from tears to triumph. Let us pray, manalangin po tayo, at patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Maybe you have personal stories, personal seasons sa buhay po ninyo. So this is time for you to acknowledge, no? Yung mga seasons po na, it's okay to admit, yes, Pastor, mayroon pong mga seasons of guilt, sin, seasons of tears, seasons of kalokohan, kapalupakan, kahihiyan, kasalanan sa buhay ko. It's okay.
with us tonight. Just like David, you can go to God, no? Punta tayo sa Diyos, sa trono ng Diyos, at sabay-sabay tayong lumapit sa ating panalangin. So let us pray. Ama naming Diyos, salamat po dahil Ikaw ang Diyos na kumikilos sa bawat season, sa bawat panahon ng aming buhay. Kahit po sa gitna ng marahil ng aming season, ng aming kalungkutan, pagluha, failures, discouragement, Ikaw po ay kasama namin. That's a good news sa amin. Ikaw po ay kasama po namin. At kahit po sa oras ng aming mga paghihirap, suffering, problems, seasons of life, Ikaw po ang nagbibigay ng pag-asa. Hallelujah. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we believe that You are the God. We believe that You are the God who turns our mourning or our wailing into dancing. You are the God who will turn our sorrow into joy. Kaya ngayon po, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we just want to surrender every burden, every pain, every doubt, every season of tears into Your hands. Wala naman kami magagawa, Panginoon, kahit magmukmuk kami maghapon, mag-isip kami maghapon, dahil po sa mga seasons na ito na maaaring nagbibigay ng kalungkutan sa bawat sa amin. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, palitan mo po ito ng kalakasan, hallelujah. Palitan po niyo ito ng pag-asa, hallelujah. At palitan po niyo ito ng bagong awit ng pagpupuri at pagsamba po sa inyo. So help us not to lose faith, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, but to remain confident that the day of our victory will come, not because of our strength, but because of Your power and goodness and faithfulness. That's who You are. You are awesome God. You are faithful God. You are great God. The God of turnaround sa buhay po ng bawat sa amin. This is our prayer. This is our declaration. In the mighty name, the sweetest name, the matchless name, the most beautiful name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala po ng ating Panginoon. At ngayon, mga minamahal sa bayan ng ating Panginoon, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos, ang kapayapaan ng Ama, ang kaligtasan mula sa ating Kristo, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang sumainyo. Lumakad ka, kapatid, kaibigan, mula sa luha tungo sa tagumpay, mula sa sakit tungo sa kalakasan, mula sa pagdududa tungo sa pananampalataya, at mula sa hiya tungo sa bagong awit ng papuri. So brothers and sisters in Christ, go forth in victory, for the God who turns tears into triumph and testimony goes with you. I bless you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. So, shalom and God bless po sa bawat sa atin. See you again po sa ating pong Global Harvest Goshen Ministry Online Worship Service. Hello, God bless. Bye-bye.